Ang recipe na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isa sa mga paborito kong kinakain since bata pa ako. Ito ang tikoy. Mag-umpisa na tayong magluto. Ang una natin gagawin ay ilalagay natin ng asukal sa tubig. Pagkatapos ay haluin natin itong maigi hanggang sa malusaw ang lahat ng asukal. Sunod naman natin gagawin ay ilalagay natin ang glutinous rice flour sa isang bowl. Hawiin natin sa gitna at gumawa tayo ng parang balon. Pagkatapos ay dahan-dahan nating ibuhos ang tinunaw nating asukal o yung ating sirup. Hahaluin natin ito ng maigi nang humigit kumulang mga 20 to 30 minutes hanggang maging smooth yung ating mixture. Ihanda na natin yung ating baking pan. Ang gagamitin natin yung round. Pahiran natin ito ng cooking oil or igigrease natin yung ating gagamitin na container para mas madali natin siyang maalis mamaya pagkaluto. Ibubuhos na natin yung ating mixture dito sa greased na baking pan, pero gagamit tayo ng strainer para mas maging smooth yung kalalabasan ng ating tikoy. Tatakpan natin ito ng foil bago isalang para hindi ito matuluan ng tubig. Kanina habang naghahanda tayo ng mixture, nagpakulo na ako ng tubig sa ating steamer. Siguraduhin kumukulo na ng maigi ang ating tubig bago isalang ang ating mixture. Takpan at steam na natin ito ng 45 minutes to 1 hour. Pero kung mas malaki yung gagamitin yung lalagyanan, magdagdag pa kayo ng mga 10 to 15 minutes pa. Patayin ng apoy at ihango ang ating niluto. Palamigin itong maigi bago natin ito aalisin sa container. Para mas madali natin i-unmold or tanggalin ang ating tikoy, padaanan natin to ng rubber spatula or kahit na anong matulis na bagay yung gilid. Pwede na rin natin iangat yung pinakailalim para mas madali pa itong matanggal. Sa pagtatago naman ng ating tikoy, gagamit tayo ng food grade na cling wrap or any plastic wrap. Pahiran natin ito ng kaunting mantika para iwas dikit yung ating tikoy. Pwede na natin ilagay ang ating tikoy. Balutin natin itong maigi at pwede na natin itago ang ating nagawang tikoy. Kung hindi natin ito ilalagay sa ref, tatagal ito ng 3 to 5 days o isang linggo. At kung ilalagay natin siya sa loob ng ref, tatagal ito ng 1 o 2 buwan. Siya nga pala, ready to eat na to. Pwedeng-pwede na natin itong kainin. Pero tayong mga Pinoy, meron tayong nakasanayang luto dito sa tikoy. Ipapakita ko sa inyo. Bago natin hiwain ng tikoy, maglagay ng kaunting mantika sa kutsilyo para hindi dumikit ang ating tikoy. Pero bago ako magluto, bibigyan ko muna kayo ng tip. Malalaman mong tama ang iyong pagkakaluto kapag wala ka nang nakita puti o hilaw na mixture dun sa iyong niluto. Sa pagluluto ng tikoy, magbabati lamang tayo ng itlog at ididip natin dito ang ating hiniwang tikoy. At saka natin ito ipiprito hanggang maging golden brown. At ito na ang aking homemade tikoy. Sana nagustuhan niyo po ang aking resepeng ibinahagi. Okay, kain na!